Good morning po sa inyo na. Nakakahiyang tumayo pag gano'n na introduction. Okay, ngayon pong umagang ito, 3 days ako nag-stay ng Pilipinas for a while. Meron lang po ako pinulong tao. And I heard a story about a man on the LRT. Meron po siyang lalaki. At yung story na ito ay everyday na siya po ay sumasakay ng LRT. May nadadaanan siyang, alam niyo naman, para tayo sumasakay ng dito sa station dito sa, sa Shinisasaki. Habang siya ay sumasakay, araw-araw napansin niya, meron siyang matanda dun sa, nakikita niya, dahil mataas yung LRT, nakikita niya dun sa bintana, na wari bagang sabi niya, parang may sakit yung matanda niya. For several months, parating niyang tinatamaan yun. Pagka siya nakatayo doon sa estribo ng LRT, nakikita niya. Yan, siguro naging curious siya. Sa kanyang curiosity, ay kanyang pinagtanong-tanong kung sino yung matanda. Nakita nga niya na mayroon palang sakit yung matanda na yun. Okay. So, ang ginawa po niya, binigyan niya ng sulat. Sinulatan niya, sabi niya gano'n. Lola, nakita po kita madalas araw-araw sa ibabaw ng LRT. At gusto ko pong malaman ninyo na ako po ay nananalangin para sa kagalingan ninyo. So, binigyan niya yung sulat na yun. At may konting flowers. Hindi naman kasi mahirap yung matanda. Binigyan ng konting flowers just to tell the Lola na siya po ay talagang nagmamagandang loob para manalangin din sa matanda. And then, after a week, hindi niya nakita yung matanda. Nakita yung matanda. So, pumasok sa opisina, nasisip na, ba't wala yung matanda ron? Ano kaya? May nangyari na kaya masama? So, ginawa niya. So, pumasok ulit siya kinabukasan ng umaga, okay, at nakita po niya may malaking karatula doon mismo sa higaan ng matanda. Nakita niya gano'n. Pagkakita po niya nakasulat doon, maraming salamat kaibigan ko sa LRT. Ano po ninyo, it was just a very simple story. And yet when I heard that kind of story, ako po ay mayroon pong malalim na tama sa akin. Alam po ba kung bakit? Kasi minsan, hindi ito, madalas nakakaligtaan ito ng maraming mga tao, lalo ng mga Krisyano. Sino ba rito ang gusto ng blessing? Pero sino rito ang gusto maging blessing? Kasi minsan gusto ko maintindihan natin, we're always thinking about receiving blessing, but we overlook the importance of becoming a blessing. That is a very simple act of showing kindness. Alam po ninyo mga kapatid, ito ang gusto ko maunawaan natin. Ngayong umagang ito ang focus ng aking preaching. Okay? The message of my preaching is this, becoming a blessing. Alam ko, marami sa atin dito ang gustong maging, alam po ninyo, meron one or another, marami sa atin dito ang kagaya nung lalaking yon para doon sa matanda, na meron tayong mga tao sa buhay natin na naging pagpapala para sa atin. Amen po ba? Meron tayong mga taong, alam po ninyo, pagka nandyan na siya, gustong-gusto natin nandyan siya sapagkat alam natin na meron bibigay siya ng kagalakan, encouragement para sa atin. Amen? Okay, alam ko na bawat isa sa atin dito, nais niyang maging pagpapala para sa iba. Okay? Alam ko mayroon tayong gano'n. Kaya lang, gusto ko maunawaan natin minsan na ito'y, ang diablo, minsan na ito ay nadadivert sa isang ibang bagay, kaya minsan na-overlook natin yung pagnanasang maging pagpapala rin sa iba. Okay? Kaya ngayon pong umaga ito, pag-uusapan po natin ito. How can I become a blessing? If you want to be a blessing for others, listen to this. Sapagkat itingnan po natin, yung isipin na hindi ko kaya, wala akong pera, wala akong kakayanan, sapagkat minsan mga kapatid ko, hindi naman naroon lang, okay, ang paraan para makatulong. Nevertheless, pag-uusapan natin, sapagkat ang bawat isang tao na narito ngayon
okay, ay pwedeng maging blessing. Regardless kung ano ang kalagayan mo. At pag-uusapan natin dito, isang taong walang kakayanang maging blessing sa sitwasyon niya ngayon, sapagkat siya ay nasa loob ng kulungan ng kanya itong gawin. At ito'y walang iba kundi si Apostol Pablo. Okay? Now, we're going to read some of the verses here para maintindihan muna natin kung ano yung background, kung bakit niya sinulat ito. Okay? Ito po ay makikita sa unang kapitulo ng Philippians. Okay? At in the first 3 verses, hindi po lalampasan natin yung verse 1, verse 2. Pumunta na kagad tayo sa verse 3 hanggang verse 6. Babasahin natin ito. Sapagkat makikita po natin kung bakit itong si Paul ay masyadong nagpapakita ng ganong klaseng pagmamahal at nais niyang sa kabila ng kanyang kalagayan bilang isang prisionero, bilang isang bilanggo, nais niyang maging pagpapala sa mga taong ito. Sapagkat tandaan po natin, ito ay ang sinulatan niya rito ay walang iba kundi mga Kristiyano doon sa Pilipos. Okay? Ang mga Philippian Christian po, kung meron pong itinayo si Apostol Pablo na talagang masyado niyang minahal, masyado niyang binibigyan ng malaking pagpapahalaga sa kanyang buhay, ito'y walang iba kung hindi ang mga Kristiyano sa Pilipos. He loves them very much because you know why? In spite of the fact, alam ni Apostol Pablo na itong mga Kristiyano ito ay walang kakayanan, pero alam po nila hindi nila iniwan si Apostol Pablo sa lahat ng kanyang gawain. They were always there. That's why, alam po ninyo, itong si Pablo, when he writes at saka when he writes to Corinthians, when he writes to other churches, parati niyang pinagmamalaki itong mga Kristiyano ito. This time, sumulat na siya sa mga Pilipos. At tingnan po natin yung unang bahagi ng kanyang sulat para mas maintindihan po natin. Ang sabi po ron, in 1 Timothy chapter 3 hanggang verse 6, sabi po niya rin, I thank my God every time I remember you. Okay, yung yun yung mga Kristiyano po yan sa Pilipos, parang mga Kristiyano doon sa Gunma. Sinulatan niya ito, kaya nga, the book of Philippians, ito po ang epistle, okay, ang sulat ni Apostol Pablo para sa mga Kristiyano na naroroon sa Philippians. So, tingnan po natin, sabi niya, I thank my God every time I remember you. In all my prayers for all of you, I always pray with joy because of your partnership in the gospel from the first day until now. Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Malinaw pong sabi rito sa verse 3 pa lamang, malinaw na nakikita natin how Paul really loved this church. I thank my God every time I remember you. Sa tuwing pumapasok sa isipan niya, kung siya ay nahihirapan, nagugutom sa loob ng bilangguan, whenever he remembers those people in these Christians in Philippi, he was so encouraged. He was joyful. He began to be peaceful. He began to feel joy inside of his heart. He began to be happy. You know why? Sapagkat nakita niya na hindi siya nag-iisa, because these people in Philippi, these Christians in Philippi, these Philippian Christians are there interceding and supporting him all the way. That's why in spite of the fact na siya ay nasa gitna ng pakikipaglaban upang ibahagi ang mabuting balita, malakas ang loob ni, hindi nawawala ng pag-asa itong si Pablo, because he know that these Christians, sa kabila ng kanilang kahirapan, ay nasa likod niya at tumutulong, sumusuporta na naglalang. That's why itong mga Kristiyano ito ay sobrang mahal na mahal ni Apostol Pablo. Kaya po si Apostol Pablo ay, alam po ninyo ang ginawa niya, gusto kong ibalik naman. Bagamat utang na loob ng mga Kristiyanong ito ang kanilang pagiging Kristiyano kay Pablo, pero alam po ninyo, ayaw ni Pablo na dire-diretso na gano'n na lamang. Gusto niyang magpakita pa rin ng pag-ibig. Gusto pa rin niya maging pagpapala, patuloy para sa mga Kristiyano. Gusto kong ito maunawaan natin. Gusto kong salamin natin ang ating sarili. Paano itong si Pablo sa kabila ng kanyang kakulangan, sa kabila ng siya po ay nasa loob ng bilangguan, he wanted to be a blessing. He became a blessing for these people.
Kaya ang mga nakikinig dito at saka mga nasa Houston nyo, gusto ko maunawaan po ninyo. Okay? You can be a blessing. Can you say that to the person sitting beside you? You can be a blessing. Okay? Now, tingnan po natin. Yes, you can be a blessing. Okay? You can be a blessing. It depends on you, my friends. It depends on you. Now, tingnan po natin dito mga anak ng Diyos. After binasa po natin yung chapter 1 verse 3 to 6, now we're going to jump to the next verse. From verse 7 hanggang 11, titingnan po natin. At dito po iikot ang aking mensahe. Ito po ang ating main scriptural text this Sunday. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos, 7 to 11. Sabi pong ganon, "It is right for me to feel this way about all of you since I have you in my heart. For whether I am in chain or defending and confirming the gospel, excuse me, all of you share in God's grace with me. God can testify how long for all of you with the affection of Jesus Christ, or Christ Jesus. And this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless until the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ, to the glory and praise of God." Now, tingnan po ninyo mga kapatid ko, if you're just going to read this, hindi po natin masyadong ma-appreciate what's really inside of this very, very, alam po ninyo, deep and profound verses na ginamit dito ni Apostol Pablo. Sapagkat gusto kong maunawaan natin, kung babasahin natin ito ng English, walang masyadong impact para sa atin. That's why I'm here to explain to you, okay, kung ano ang kahalagahan nito at ano ang dating nito sa mga Kristiyano sa Philippi. Okay? I'm thanking God because I am talking to the Filipino. Okay? Maraming mga Filipinos ngayon dito. Okay? And I'm sure, okay, we can learn from this. We can learn from this. You people who are listening to this message will learn from Paul. He wanted to become a blessing for these people because he owed them. Okay? Bagamat these people owe them their salvation to Apostle Paul, okay, pero wala na ngayon si Paul. Pero itong mga tao to, hindi ito tumigil. Okay? Sa pagsuporta, sa pagpapakita ng pagmamahal, they even sent their pastor to support Paul sa loob ng kulungan. Imagine that. Okay? Nagbigay sila ng provisions. These people are so beloved by Paul. So sabi nila, I want to be a blessing for you. And this is how we do it. Sabi nga nun ng salita ng Diyos, if you want to be a blessing, okay, anong ginawa dito ni Pablo? If you want to be a blessing, you have to show your love for others. Now, alam po natin yan, this is very, alam po ninyo, automatic yan. I mean, if you're a Christian, you need to love. Di mo ba? Now, let me explain this to you further. Balikan natin yung binasa natin kanina, in verse 7 and verse 8. Ano po sabi ron sa verse 7 and 8? It is right for me to feel this way about all of you, since I have you in my heart, for whether I am in chain or defending and confirming the gospel. Nakita po ninyo ang ginaandang trabaho rito ni Apostol Pablo? He was defending, okay? He was the defender of the gospel. Okay? He was not only a defender of the gospel, he was the one confirming the gospel. Ibig sabihin, always saying that only through Jesus Christ can man found salvation. Okay? He was not only defending, he was confirming the gospel. Okay? At alam po ninyo, he is the one keeps on sharing the gospel. Ito po ang trabaho ni Apostol Pablo. And these people behind him, yung mga Philippian Christians, alam po ninyo, alam nila that this is the work of Apostle Paul. That's why wala kami magagawa. Hindi kami makakasama sa iyo. At minsan nakakulong ka. But we can pray, we can do our best. To the best of more than our abilities. To extend our support to you. Kaya appreciate si Pablo mga kapatid ko. Sobrang mag-appreciate itong taong ito. Okay? So sabi ng gano'n, okay. Gusto ko maunawaan po niyo. Dito sa verse 7 and verse 8, it shows how he loved these people. Katulad nga ng sabi ko kanina sa inyo, these people have been with Paul, behind Paul,
supporting him in everything, through difficulties, through shipwrecks. Pag nalaman nila nagkaroon ng shipwreck, nalaman nila nagkaroon ng sakit si Pablo, dumaan siya sa mga hardship ng kanyang buhay, and even during the prison time ni Pablo, these people never lived him. Hindi siya iniwan itong mga tao ito. May mga grupo siyang itinayong churches pero nakalimutan na siya, but never the people in Philippi. These Christians. Kaya makita po natin in these words, makita natin that Paul is highlighting his feelings to these people. Sobrang mahal niya ito. It's obvious na siya po ay talagang mamahal sa mga taong ito. And I'm sure, okay, bilang mga Kristiyano ngayon na nakikinig ngayon dito, you know, tayong lahat ay binigyan ng Panginoon ng kakayanan para magmahal. Huwag mong sabihin na hindi ko kayang mahalin yung tao niya, pastor. Pero ito, tsaka ito, pwede. Pero ito, hindi pwede. Okay? Lahat tayo ay may kakayanan. Okay? The moment you accepted Jesus Christ as your personal Savior and Lord, may capacity kang magmahal. Okay? Sabi po ng salita ng Diyos, Romans chapter 5, okay, verse 5, sabi po ganoon, God has poured out His love into our hearts by the Holy Spirit whom He has given us. When you accepted Jesus Christ as your personal Savior and Lord, okay, God has given you what? He poured out His, imagine, through the Holy Spirit. Unless otherwise wala kang Holy Spirit, pwede mo sabihin, hindi ko siya kaya mahalin. Andyan po ba kayo, mga anak ng Diyos? Okay? So, if you want to be a blessing, you need to be what? You need to show love. Because you have the capacity. Meron kang kakayanan na magmahal. Okay? Huwag mong gamitin yan doon lang sa mga gusto mo. Hello, nandiyan po ba kayo, mga anak ng Diyos? If you want to be a blessing, show love. Alam po ninyo, may mga tao na kahit na hindi mo siya masyadong tinatamaan ng pagmamahal, but there are some people na pagka dumating ka, alam po ninyo, tuwan-tuwa silang nandun ka. Because they felt that this person is so lovable. Okay, na alam natin na yung taong yun ay alam po ninyo na natutuwa tayo sa kanya dahil natuwa ka. Dahil hindi ikaw ang minamahal niya, kundi nakikita niya kung paano nag-care itong taong ito sa ibang mga kapatiran. Hello, nandiyan po ba kayo, mga anak ng Diyos? Maaaring hindi ikaw yun, pero sa iba, the way you see that person showing love for another person, nabibless ka na sa kanya. Masaya ka na para doon. Okay? Now, yun po gusto ko maunawaan natin dito. Okay, may capacity kang magmahal. As Christians, kinakailangan nating makita na if you want to be a blessing, kinakailangan mo magmahal. Wala ka na magagawa eh. Kasama mo na sa church yan eh. Wala ka na magagawa. Magkapatid kayo sa Panginoon. You start by what? You start with your brothers and sisters in Christ. Do not start with your co-workers. Mahihirapan ka dyan. Kasi unbeliever yun eh. Okay, sometimes mahirap niyang mag-umpisa sa kasama mo kahit kapatid mo o kahit na kamag-anak mo eh. Mas madaling mag-umpisa sa kapatid mo sa Panginoon. You know why? Because it can reciprocate your love. Okay? Pwede niyang balikan, pwede siyang sumagot doon sa pinapakita mo pagmamahal. Kaya mas madali-dali, umpisahan mo ron. Andyan po ba kayo? And did you know, listen to this, did you know, by showing love for others, listen to this, by showing love for others, it is the evidence that you are a true follower of Christ. Sabi niyo, saan nakalagay yan? Tingnan po ninyo. Okay? John chapter 13. Okay? John chapter 13, verse 34 and 35. Here is what Jesus Christ said. And new command I give you. Love one another as I have loved you. Tingnan niyo po ito ha. So you must love one another. Verse 35, this is it. By this, all men will know that you are my if you love one another.
Isn't that a solid proof to you now? That the evidence これが証明です。 that you're a true follower of Christ, a true disciple of Christ, is by loving, by showing love for one another. 愛を証明する。 Listen to this. Maaring, that's easier said than done. Sabi mo, Pastor, ang dali mo lang sabihin yan. Hindi mo alam kung anong sila ginawa sa akin ng tao yan. し、簡単に言ったけれども、でもその方はね、私に何をしたか、 Okay? Hindi mo lang alam yan kung gaano kalaki yung utang sa akin yan. Sinuba ako yan, manunuba yan. Nako, Pastor, mahirap na lang magsalita. Okay? Now, regardless, okay? Tingnan po ninyo. Hindi naman sinasabi rito na pwede mong, alam po ninyo yung sabihin mo lang, it's a process. Pwede kang humingi patuloy sa banal na espiritu. Banal na espiritu, kulang pa yung pagmamahal na binibigay mo. Dagdagan mo pa. Dagdagan mo pa. Okay, hayaan mo. Hayaan mo na mapuno ako ng mapuno. Okay? Dahil hindi mo alam, dati punong-puno ako ng galit para sa Kanya. Lord, let your presence increase and let myself decrease. It's a matter of process. It's a matter of desiring to love that person. Okay? You know why? Because you wanted to be a blessing. How can we react when we see a person forgiving and reaching out for the other person who hurt him? How would you react? What would be your comment? Kapag nakita mo yung taong sinaktan nito, kita ko kung paano umabot kayo ito. You will be blessed by that person. Right? Hindi siya naging pagpapala lang doon sa taong yun. Kundi siya ay naging pagpapala sa iyo na nakatingin ka lang. Sa iyo na meron na nagmamasiglang. Are you here? Now, let me tell you this. Ang akala ninyo, walang tumitingin sa ginagawa mo. There is somebody, kahit isang tao lang, okay, na nagmamasiglang. They can either be a blessing or batong katatas at katikisaran para sa kanila. If you will do a wrong move, you can be a stumbling block. But if you will choose to love that person, you can be a blessing for those people. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon dyan. Listen to me. Listen to me, my friends. Mga kapatid ko sa Lord Gian at sa mga nakikinig ngayon sa Usri. Gusto ko maunawaan po natin, tayong lahat ay nasaktan. Tandaan ninyo kay Pastor, marami rin nanakit. Hello? Nandiyan po ba kayo? Lahat tayo, wala yatang tao dito sa mundong ito na hindi dumaan sa sakit na naramdaman. Tama po ba? May mga taong nanloko sa atin, may mga taong nagtaksil sa atin, may mga taong nanakit sa atin, may mga taong nanira sa atin. Say it, lahat mahabang listahan. Okay? Pero gusto ko maunawaan po natin ito ngayon, mga anak ng Diyos. Okay? Gusto ng Panginoon kung bakit ikaw, hindi ba alam kung bakit binibigyan kanya ng pag-ibig? Hindi nyo alam kung bakit sinasabi niya, ibigin mo, ibigin mo. Akala mo ba sasabihin ng utusan tayo ng Diyos na hindi natin kaya? No. Kapag sinabi ni Lord, magbigay ka, hindi ibig sabihin nun na mababawasan ka, no? Magbibigay ang Lord sa'yo para makapagbigay ka. Kaya kung sinasabi ng Lord, magmahal ka, hindi sasabihin ni Lord, mauubos yung pagmamahal. No, bibigyan kita ng pagmamahal para matuto kang magmahal sa iba. Hello, nandiyan po ba kayo? Kasi, gusto ko maunawaan natin to. Because, alam ko, marami sa ating dito, gusto natin tayo ay minamahal. Tama po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo we want to receive a blessing. We want to receive blessings. But have you think of becoming a blessing to others? Gusto natin tayo minamahal. Gusto natin ang tao nakafocus sa atin. Gusto natin ang tao pinapansin tayo. Pero naisip mo bang ikaw ay pumansin at magmahal din sila? That's why. Ulitin ko. Kaya sinabi ng Panginoon, I want you to love one another. Sabi niya,
By this, all men will know. All men will know. Those people that are looking sa gilid, yung mga taong nagmimero, they will know, itong taong ito, totoong Kristiyano ito. Itong taong ito, yung sinasabi niyang siya ay nagmamahal kay Lord, totoo nga nagmamahal siya. Yung taong yun ay hindi nagmamahal kay Lord yun. You see? That's just that easy. I'm telling you, to love others is one of the main piece of evidence that you are indeed a follower. Hindi lang ito parating binabanggit o sinasabi. Hindi tayo pwedeng maging Kristiyano sa muso. Nandiyan po ba kayo mga anak? Kinakailangan na sa puso niyo. By showing your love for each other. So, the question here is this. Okay, how can I show my love for others? Okay, paano ko napapakita ngayon, Pastor? Sige. Okay? Now, balikan natin kung ano yung sinabi rito ni Pablo dahil si Pablo ang ating example sa araw na ito. Okay? Ano pa paano ginawa niya? How can I show my love for others? How can I show my love to the person in my church, in the family of the Lord of the Harvest? Okay. Sabi ko nga sa inyo, magandang umpisahan mo sa loob ng church. Meron po ninyo minsan sa loob ng church, sa sobrang closeness natin, minsan nagkakakiskisa na tayo ng braso, nagkakaroon ng spark. Okay? Hanggang sa makuryente lamang, magkaroon na, masunog na yung balat ninyo dahil nagkabanggaan, nagkasikuhan, ayun na. Okay? May nasabi lang si sister na hindi naman maganda, wala naman sa kanya yung sinabi na yun. Sabi nasaktan, siguro sa panahon na yun, very sensitive naman si brother. Ano ba ako? Hindi naman ako siya. May mga ganyan. Nandiyan po ba kayo, mga anak ng Diyos? Okay? Now, that's why, malinaw po sinasabi rito, how can I show love? Okay? Umpisaan natin dito sa Lord of the Harvest. Umpisaan natin dyan sa katabi mo. Okay? Umpisaan natin dyan. Tingnan natin, baka may nasabi yan na hindi mo nagustuhan. Okay? Baka may nagawa yan. Maaaring hindi ginawa sa'yo. Maaaring hindi sinabi sa'yo. Hindi mo nagustuhan yung ginawa niya doon kay sister. Doon kay pa. Alam po ba kayo mga anak ng Diyos? It might not be directly done to you, pero nakita mo na ginawa niya yung sa kapatid. That's why parang, di ko na siya type ngayon. Now, what did Paul, okay, do in this situation? Okay? How can I show my love for others? The first thing, okay, according to Paul, the first thing that you need to do, if you want to show love for others, to the person sitting beside you, sitting in front of you, maaari siguro kanina medyo sumama loob mo dyan sa taong nasa harapan mo dahil nung ba kumakanta ka, tinatakpan niya na tinatakpan yung hinuwat mo. Lapad-lapad kasi ng katawan. Buti na lang, di kayo pwede magreklamo, nakatago ako ron, ha? Now, gusto ko makita natin dito mga anak ng Diyos ng bagay. Okay? How can I show my love? Ang sabi po ng salita ng Diyos, sabi ni Paul, it is really by showing what you say. Okay? By what you say. By, you need to vocalize yung ano yung nararamdaman mo. Nakita po ninyo kanina, si Paul, he was talking to the Christians in Philippines, in Philippi. Sabi niya, hindi nyo alam, pagka naalala ko lang kayo, natutuwa ako, pinupuri ko ang Panginoon sa buhay ninyong lahat. You know how much I love you. I mean, he was trying to vocalize, he was trying to show his appreciation with these people. Okay? I mean, talagang ganun po yung kanyang ano. Hindi po siya nahihiyang isabihin niya kung ano yung kanyang nararamdaman.
Sabi po na, tingnan po sa verse 8. Tingnan nyo, sabi niya sa verse 8, God can testify how I long for all of you with the affection of Christ Jesus. Oh, how I long, namimiss ko na kayo dyan. Okay? Gusto ko na kayong makita dyan, kung pwede lang. I always think of you. When I think of you, I praise God for all of you. Now, sino ang naniniwala rito na makapangyarihan ang salita? Okay? Tandaan ninyo, totoo yan. Ang salita ay makapangyarihan. Okay? May mga tao na sabing gano'n, hindi pastor, hindi ako showy. Hindi ako maboka, hindi ako maano. Gusto ko maunawaan po ninyo. You see, words are so powerful. Words are another means of showing your affection with others. Okay? Alam po ninyo, just saying, Sir Agnes, you've done a good job. Good job in hosting today, in being the MC of our first Sunday ng buwan ng August. It makes you feel good, right? Wow, sis, you look sexy today. Okay? Diba? Galing siya sa bahay niya kasi galit na galit siya sa salamin. Okay? Galit na galit siya sa salamin. Ano ba naman yan? Bibili na naman ako ng bagong damit. And then somebody tell you, sis, you look sexy today. I mean, words are powerful. Words are powerful, right? Alam mo, galing mo talaga pagdating sa bagay na yan. I mean, talagang ang husay mo. Alam mo, may sasabihin, may lalapit sa'yo, sabihin mo, I appreciate what you have done today. Last week, I appreciate your sacrifices. I mean, gusto ko maunawaan po natin, that's the reality, that words are powerful. Imagine, salita lang, but it makes you feel good. I mean, kasi, sa totoo lang, nakadikit yun sa parte ng pagiging tao natin. That words are so powerful. Lalo na kung yung tao magsasalita na yun. Kahit nga kasinungalingan yung narinig mo, ito natutuwa ka eh. Tama po ba? I mean, okay na yun, kahit kasinungalingan, tanggap mo na yun. As long as it makes me feel good. I mean, gusto ko makita natin dito, words are so powerful and it can, so powerful that it can build you up or it can tear you down. Okay? Pwedeng sirain ito ang araw mo. Kahit marami mga bagay nangyayari sa buwan natin. At ang matindi ang salita, minsan, diretso, pasok na pasok. Sa puso. Okay? Minsan, ang bigat ng salita, may parang may epoxy na, biglang dumikit sa utak mo, natutulog ka na, naalala mo pa? Pinipilit mo alis, hindi mo alis. Okay? Hindi ka matulog. Hindi ka makatulog, hindi ka makakain. Makita mo yun? That's the power of words. That's why, madalas sinasabi ko, okay? Tingnan ninyo. Sino dito may FB? Okay? Kayong mga nag-FB, lalo na kayong mga Kristiyano, you know now that there is power in your words. That anything you write in your FB ay malalaman at makikita ng buong mundo. Okay? Alam nila kapag ka ikaw ay nabibuisit sa araw na yun. Alam naman nila pagka ikaw ay manasa magandang mood. Okay? Friends, gusto mo maunawaan natin dito. Do you want to be a blessing? Be careful sa lahat na mga ilalagay mo sa iyo. Ang sabi po ng Philippians, ito na sa Philippians tayo. Philippians chapter 4 verse 6, sabi, whatever is true, whatever is pure, whatever is noble, whatever is praiseworthy, and whatever is excellent,
you think about such thing. Never ever, before you push that button, nagawa mo na, nalagay mo na yung sama ng loob mo. Gusto mo na dahil para tamaan na sila kung sino man sila. Okay? Okay? Pero, bago mo, okay? Ito lang ang payo ko. Okay, ito lang ang payo ko. Maganda mailagay mo yun. Sige, labas mo. Wala kang mapaglabasan ng galit mo. Pero, bago mo pindutin yan, manalangin ka muna ng totoo. Okay? Manalangin ka muna ng totoo sa Panginoon. Okay? At least naibuga mo na yung damdamin mo. Okay, nakita na ng Lord ko ano yung nandun sa damdamin mo. Okay? At nanalangin ka. Okay? And I'm pretty sure, sasabihin ng Lord sa'yo, okay na, dilitin mo na uli. Gusto ko maunawaan natin dito mga anak. We're learning from the Word of God. Amen? We're learning from this. Nakakatawa yung mga sinasabi ko ngayon sa inyo. But this is the reality. This is the reality that we're facing as Christians. Huwag natin gayahin yung mga bagay na ginagawa ng iba. Kahit pa sabihin, Kristyano rin nagsalita, okay, iba ka kaysa sa kanya. Okay? Be careful. Because I know, okay, you want to be a blessing. Gusto kong isipin natin dito ngayon. Okay, I'll start by showing love. Showing love. Alam natin, yung nakasama mo ng loob, yung tumira sa'yo. Okay? Tumitira pa rin siya hanggang ngayon sa FB sa'yo. Pero, naintindihan mo, no. I want to be a blessing. I want to be a blessing. Kung ako lang ang masusunod, sigurado baka hindi lang doble, triple pang ibabalik ko sa iyo sa mga salita mo na yan. But you see, okay, naintindihan ko that words are powerful. It's either I can encourage that person or I can tear down the person. But I choose to be an encourager. As Christians, everything that will come out of your mouth will reflect the kind of relationship you have with Jesus Christ. Amen? Tandaan ninyo, sabi ni Jesus Christ, sa binasa natin kanina, sa John chapter 13, sabi niya gano'n, oh yes, if you people will see how you love others, they will truly know that you are indeed my disciple. Sabihin mo ngayon sa katabi mo, isa kang disipulo ni Kristo. Yan na ha? Yan ang mga blessing. Lord, nakikita mo ang mga blessing ngayon. Okay? At nandito na sa Lord GM ngayon ang mga blessing. And I'm sure you will go out of this place. Okay? Dadagdagan natin ang mga blessing sa mundong ito. Hindi lang pinansyal. Hindi lang mga material na bagay. Ikaw mismo ay blessing para sa ibang mga tao. Hallelujah. Let that blessing start from the children of God. And sabi ni Paul, kaya kita kunin niyo si Paul kahit nandun siya sa loob ng bilangguan. Oh yes. Sige. I love you. Oh, mahal na mahal ko kayo. Miss ko nga kayo. Okay, he's trying to vocalize his affection with these people. Hindi lang yun. Okay, ano pa matututunan natin sa sinabi ni Paul? If you can vocalize it, okay, you can show your love by saying it, and you can also show your love sa pangalawa by doing it. Show your love by the way you do. Okay? Na kailangan natin pakita. Si Paul, okay, he has already proven that to the people of Philippi, to the Christians of Philippi. Okay? Dahil nakita nila kung papaanong itong si Pablo ay pumunta sa kanila, nagtiyagang kasama nila, kung ano yung kinakain nila, yung din ang kinakain ni Pablo. Okay, kung ano yung tinutulugan nila, yun lang din ang tinutulugan ni Pablo. Okay, tandaan po natin, itong mga taga-Philippi, ulitin ko sa inyo, hindi sila kagaya, baka nasa isip ninyo kagaya natin nandito sa Japan. No. These people ay mga taong isang kahig, isang tuka.
Okay? Sobrang hirap nito mga taong ito na ito yung mga taong sinabi ni Paul doon sa mga mayamang Kristiyano sa Corinto. Ito yung mga taong ito na sinabi ni Paul na huwag na kayong magbigay, pero sabi niya, huwag mo kami pigilang magbigay, Paul! まあコリントにいるクリスチャンたちはもう本当に These people have a very generous heart. 助ける Ito yung mga taong ito. もう持ってるからもう簡単に And あげ they ることができるんです showed け how れども much they だから love その Paul. 時にポール Okay? が At nakita po natin, sabi naman ni Paul niya, あなた okay, たちはいいよってもう最 This 一 is 番 how は I いるから will で show もその my フィリ love ポ for にい you. るクリスチャンたちが私た Ang ち sabi ng bilang mga anak ng Diyos, okay, hindi tayo dapat gumawa lang o magsalita lang ng mga magagandang salita. Okay, alam ko marami sa atin dito, madali natin sabihin yung affection natin sa iba. Merong mga tao hirap, pero hindi lang kasi dapat nagsasalita lang tayo sa nararamdaman natin. Kinakailangan pinakikita natin ito sa gawa. Amen po ba? Kasi pagka hindi ka nagsalita, nagpakita ng gawa, at salita ka lang ng salita, na concern ka, you care for that person, I care for you, I love you, pero walang gawa. Later on, yung tao na yun na sinasabihin mo, magtataka. Talaga kung mahal ako nitong taong to? Magkakaroon sila ng doubt. Tama po ba? Sabi ng ating Panginoong Jesus, ang sabi niya, ni John the Beloved, sorry, in 1 John 3:18, Dear children, let us not love with words 味はこう書かれているのですね。 or tongue, but with action and in truth. 子供たち Na pagka sinabing in truth, 私たちは言葉や when I say in truth, ang ibig sabihin niyan is a true, sincere action. True, sincere action. Kasi merong taong kayang gumawa, magpakita ng kanyang sinasabi, pero pakitang tao lang. Okay? Kasi sabi nila, di na kailangan pakita daw. Pero napipilitan lang. But there is no truth in it. That's why sabi ng salita ng Diyos, you have to show your love not only by tongue, but by action and in truth. Okay? Hindi tayo dapat maging plastic sa ating pagtulong. Dapat ito'y talagang nanggagaling sa ating puso. Sincere ang iyong paggawa ng mabuti. Tingnan po natin dito mga anak ng Diyos. Okay? Kung nakita natin, sinabi ko nga kanina, words are powerful, but listen, meron tayong kasabihan. Okay? Na actions speak louder than words. Kung ikaw ay nagpapakita at sinasabi mo na ikaw ay totoo nagmamahal sa iyong kapatid, at ito ay bibigyan mo ng papatibayan mo, okay, ng gawa, ay sasabihin ko po sa inyo mga kapatid ko, na ikaw ay totoo nagmamahal. Merong iba, pakita lang ng pakita ng aksyon, pero walang hindi sinasabi. Kaya minsan, yung iba, tinan ninyo, naranasan na ba nitong ibang mga girls natin dito na yung lalaki, padala ng bulaklak, padala ng tsokolate? Tapos sabi mo ba, ano ba ito, nanliligaw kaya ito? Tama po ba? Okay, di ba? Kasi walang salita eh. Meron naman, I love you, I love you, I love you. Okay? Alam niyo na kung ano sinasabi ko. Okay? Minsan magyayayang kumain, hati pa kayo. Okay? I mean, gusto ko maunawaan po natin, how can you prove that person really loves you? Now, listen to this. Okay? Kinakailangan natin tayo bilang mga anak ng Diyos ay magpakita sa gawa. Ang sabi ko nga kanina, hindi mo naman kinakailangan ipakita ang iyong pag-ibig. Alam niyo sa mga malalaking bagay, minsan, ang pag-ibig ay nakikita sa paggawa ng mga maliliit na bagay. Not in big things, but in small things. Maintindihan mo na yung taong yun ay totoo nagmamahal sa'yo by doing small things. By being thoughtful in small things. Sometimes you appreciate a person sa alam mong minsan bagay na hindi naman niya kaya, pero kahit na yun ay maliit na bagay lang. Alam po ninyo, gumagawa siya ng paraan to show his appreciation to you, to your life. Kaya gusto kong intindihin natin dito mga anak ng Diyos, huwag kang mag-isip ng
malaki kagad. だから私たち人間っていうのはもう Maraming 最初から relasyon 愛情を ang nasira 大きいから dahil ではなくて na-neglect nila o na-overlook nilang gawin yung mga maliliit na bagay. っていうのはもう本当に最初から大きなことばっか Okay? りを見てるからだから小さいのことを見てる Meron ako inaayos na mag-asawa, 心配になったのですね sabi nung lalaki, sabi ng babae, あ basta, あいう夫婦は Maghiwalay na po kami. 話がですねも sabi う na, bakit 帽 naman? 子も本当にもう Sabi ng lalaki, maghiwalay na rin po kami talaga, handa na ako. もう本当に私も Sabi ko natin mo, ano problema? もうどんな問 Eh, kasi 題 po, なのって nagkaroon na sila ng relasyon ng kanyang sekretarya. 自分の師匠をもう本当に Nabisto ko po sila. あったのですので Okay, もう本当 hindi に ko 私 ganun. もこの目で見たのです Pinagsalita ko yung lalaki. Anong, bakit naman ganun? Totoo ba yun? Totoo po yun. Sabi ng その lalaki. 噂本当ですか Totoo po yun. Eh bakit nagkaganon? Ano ba? なん Ano? で師匠と paano po kasi? 関係があったできたのって Madalas, sinasabi ko sa kanya, pagtimpla mo ako ng kape. Pagtimpla mo, kapiguray lang, pastor. Ay, hindi niya mapagtimpla ng kape. Kinakailangan pa ako magtimpla ng kape. Kaya parati ako nasa opisina kasi may taga-timpla ako ng kape. コーヒーを作ってくれるって言ってるのにコーヒーも Minsan tinatanong pa ako ng sekretary ko, だから Sir, う gusto ち niyo ng の kape? 師匠の方がで私はメール Kabisado ba ng sekretary ko kung ano yung gusto kong timpla ng kape? コーヒーはいかがですかとかそれだけでではなくて私 Siya, titimpla niya ako minsan ng kape, mapait pa. でも奥さんはコーヒー作るなと思ったら苦いし You know, that's a true story. Ba, huwag niyo sabihin papatawa ko. It's a true story. これはねみんなを笑わせるため言ってるんではなくてこれ作り話 Maliit na bagay, もうその小さいなとこから humantong sa desisyon na sila maghiwalay. それが Buti na lang 本当に隠れた naayos. でもよかった Sabi ko sa babae talaga, bumili na kayo ng coffee maker, okay? Hindi po ganun. Biro lamang po yun. Gusto ko intindihin natin dito, mga anak そ ko れで Diyos. 問題解決する Okay? Gusto ko lang maunawaan natin それ dito. だけみんなに理 Ang 解して isang ほし bagay. いですねもうある Kung gusto mong makita, ipakita yan, huwag sa malaking bagay. Minsan meron tayong mga maliliit na bagay na na-overlook mo. Okay? Yun, doon ka mag-umpisa. Ano ba そ yung こから自分のできること pwede kong gawin para sa kapatid? Ano ba yung pwede kong maitulong para sa church namin? Ano na bagay? Because alam po ninyo, hindi yan, alam po niyo, yan bagay na yan, hindi nakakalampas sa mata ng Panginoon. Ikita niya yan. Amen? Yeah, be a blessing. Be a blessing. I'm sure. Okay? Pagpapalain ka ng Panginoon. The second way, sabi ko nga sa inyo, if you want to be a blessing, show your love for others. But there's a second way of showing, of becoming a blessing for others. And that is always pray for others. それだけではなく Now again, our example is none other than Apostle Paul, そ okay? れはまた Wala akong example na iba rito, si Pablo ang aking example. Okay? Ano sabi ni Pablo rito? Okay, balikan natin yung ating teksto in Philippians chapter 1. Now let's read verse 9 to verse 11. Sabi po ganito, And this is my prayer that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless until the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Christ Jesus to the glory and praise of God. Now, tingnan po ninyo. Simple lang po yung sumunod na mga verses. Sabi niya ganon, this is my prayer for you. これはもう本当に Okay? This is my prayer for you. 私はこう Kaya nga maintindihan po ninyo, if you want to be a blessing for others, do not stop praying for them. であればみんなのために祈ってく Ito yung mga bagay, mga kapatid ko, na sasabihin ko sa inyo na minamaliit natin ang panalangin, pero ang panalangin ay sobrang laki na kailangan ito ng kapatid mo na hindi mo alam may problema siya ngayon. Pero you pray, maaaring hindi niya alam na nananalangin ka, pero makikita mo rin isang araw, tumatayo siya rito at siya ay nagpapatotoo sa bagay na kasagutan na ginawa ng Panginoon. Because you know what? Kinonsider ng Panginoon yung panalangin mo. Maaaring hindi mo, ito yung mga bagay na minsan ayaw ng maraming mga Krisyano kasi hindi siya ma-appreciate ng mga tao tinulungan niya. Pero alam po ninyo, hindi nyo alam, okay, ikaw ay ginamit ng Diyos na maging pagpapala doon sa tao. Hindi na kailangan kung alam niyang nanalangin ka para sa Kanya. Ang importante, nakita ng Diyos at kinonsider ng Diyos ang panalangin mo para sa Kanya. Gusto kong unawain natin because
If you want to be a blessing, napakasarap yata na ikaw ay maging pagpapala na hindi na niya alam na ikaw pala ay naging pagpapala sa kanya. Sometimes there are people who help at sasabihin na lang, ilalagay po namin, no, just put the name anonymous. Hindi ko kinakailangan. May mga ganon. Okay? Sometimes, we're just happy helping without noticing what you've done. At alam po ninyo, ito po yung mga bagay na sinasabi ko ngayon sa inyo ay, Paul, okay, sabi niya na, I'm praying for you. This is my prayer. Ano kailangan natin mag-pray ngayon? Ano po yung kanyang prayer? Gusto ko malaman natin, medyo maganda yung kanyang sinabi rito sa mga prayer ko. But before I go on, gusto kong isipin natin dito, nananalangin muna po ba kayo? Baka meron, pinakausap ko yung mga tao rito, hindi pala nananalangin. Okay? O sasabihin na, ay naku, pastor, naman talong yan, nananalangin naman ako. Kaya na, baka nananalangin ka, puro sa'yo lang. Okay? Ang sabi ko rito, if you want to be a blessing, you have to pray for others, not for yourself, not for your needs, for others. Okay? Ito yung sinasabi ni Pablo. Makita po natin si Pablo, mas mabigat ang problema sa kanila. You know why? Kasi si Pablo ay nasa loob ng bilangguan. Walang lahat ng mga personal amenities. Gutom. Hindi masarap ang pagkain sa bilangguan. Sino po ba nabilangguan rito? Wala naman, so far, wala naman. Okay. But alam po rin nyo, galing sa munti, wala. So far. Wala pa napupunta sa munting lupa. Okay. Now, gusto ko maintindihan natin dito, hindi po maganda. I mean, sino na napunta ng munting lupa? Okay, nakita ninyo ang buhay doon, di ba? Okay, grabe ang buhay doon. I mean, pagka pumunta ka doon sa loob ng bilangguan, pagpasok mo pa lang doon sa main gate, makikita mo na kagad, sasalubungin ka na kagad ng masamyong amoy. Because most of those people na nandun sa loob, they seldom take a shower. Hindi sila araw-araw naliligo kagaya natin. Okay? At doon talagang hindi sagana ang tubig doon, talagang halos dumadaan lang kayo doon sa shower. Bilisan mo hanggang may mga kasunod, para kayo pila-pila hanggang para alam mo yung kotse sinas, nililinis. Ganon. Okay, para ka carwash doon. Okay, bilisan mo ron. Gusto ko intindihin natin mga kapatid ko. Ganito mas matindi ang kalagayan ni Pablo. But look, he was not praying for himself. He was praying for these people. He was not focused on himself. Focused on those people. Okay? Now, madaling pag-pray yung mga mahal natin. Pero yung mga tao minsan na, alam niyo, gumawa ng bagay para sa buhay mo. Nakalimutan mo na siya. Huwag niyo siya kakalimutan. Kung may mga bagay na tumulong sa iyo kahit konti lang, alam po niyo, huwag niyo silang kakalimutan sa inyong mga personal na panalangin. Parating silang alalahanin, parating silang suportahan sa panalangin, sapagkat kailangan nila yun. Okay? Did you know na tayo bilang mga anak ng Diyos, kailangan nating manalangin parati? Okay? Sabi ng salita ng Diyos in Ephesians chapter 6:18, and pray in the Spirit on all occasion with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the saints. Always keep on praying for all the saints. Keep on praying for brother. Keep on praying for sister. Keep on praying for leader. Keep on praying for assistant pastor. Keep on praying on pastor. Keep on praying on each other. Because these people are also praying for you. Let's pray for each other. Ang sabi po ng salita ng Diyos dito. How powerful a church will become if we keep on praying on each other. I mean, hindi mo na kailangan manalangin para sa personal mo dahil may nananalangin na para sa akin. So I need to pray for somebody. Wow. Sabi po ng salita ng Diyos dito, tingnan natin, si Pablo, ano pang ginamit niya, ano pa yung mga prayer request niya para dito sa mga Philippine Christian. Oh, sabi niya rito, all you have to do is to, I pray for you. And my prayer for you is for you to grow in love. Tingnan po natin yung verse, na binasa natin kanina. Sabi po basahin natin, yung verse 9. Okay. Pakipindot lang. Yeah, verse 9.
And this is my prayer. Sabi po niya rito, di ba? Sa verse 9. That your love may abound more and more in knowledge and depth of insight. That your love may abound, that your love may grow. That your love may continue to develop. That your love may abound. Friends, gusto ko makita natin dito. Dapat palang ipag-pray natin na yung mga gusto nating maging blessing tayo dun sa mga taong yon. Okay? Kinakailangan nating ipag-pray sila na sila po ay lumago sa pag-ibig din sa Panginoon. Imagine, this is the very center of Christianity. Loving each other. This is the very center of Christianity. You can never say you're a Christian unless you love one another. Kanina nabasa natin kanina sa book of John, ano sabing ganun, the proof, the evidence of your relationship with Christ is by showing love for one another. You are indeed my disciple. Tapos nabasa natin kanina rito na malinaw po na kinakailangan daw tayo po ay magmahalan sa isa't isa. It's the center. In spite of the fact na meron ako mga bagay na hindi gusto sa taong yun. Wala siyang ginawa sa akin partikular, pero hindi ko lang talaga siya type. Di ba may ganun, tama? Hayaan ko na lang si isang brother na lang mag-pray para sa kanya. Pero no, minsan yan ay ipapaalala sa iyo ng Panginoon. At pagka ipinaalala sa iyo ng Panginoon, you have to pray for that brother. Hindi ka dapat magkaroon ng kaisipan na mamimili ka, magdi-discriminate ka ng tao. If that person is being reminded by God to you, kahit ikaw ay gisingin ng Panginoon sa madaling araw, you pray for that person. Hindi pa pwede sabihin, siya lang pala, Lord, ginising mo pa ako bukas ng umaga. Siya pa pagpupuyatang ko. Alam mo naman yung taong yun. Hello, nandiyan po ba kayo mga anak ng Diyos? Gusto ko intindihin natin dito kung yun ang pinasasabi sa iyo ng Panginoon. And when we pray, like this kind of prayer, kagaya ng prayer ni Paul, that Lord, may that person, may sister so-and-so, and brother so-and-so abounds in love. May they grow in love. Alam niyo po ba ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, Lord, you take away everything sa kanyang puso. All those hurtful feelings, resentment, bitterness na meron man siya, unforgiveness na meron siya, anger na meron siya, hurt feelings na meron siya, anuman yung mga nandun siya. Lord, tanggalin mo yon and let her grow in love. When you pray, Lord, let that person grow in love, it means that you want that person to be free from all those ill feelings. Do you hear? Lord, palayain mo siya doon. Sapagkat alam po ninyo, I've been in the ministry long enough to tell you na maraming mga tao ngayon, kahit lalo na mga Kristiyano, ang nabubuhay sa sama ng loob. Pipigilan silang pumuli ng todo, manalangin ng todo, at maglingkod ng todo. That's why you need to pray for that person. Lord, let him grow. That's why itong prayer ni Paul sa kanila. Lord, my prayer for you, sabi niya, this is my prayer, that your love may abound more and more in the knowledge and depth of His. You have to grow in love. Yun po, mga kapatid ko, ito sa mga madalas na sinabi, pinagpipray ko, Lord, hayaan mo mga taga-Lord of God, may we continue to grow in love. Yung bawat isa. Because a person is growing in love, is a maturing person. Nung mga bata tayo, hindi natin kayang mahalin o intindihin yung mga tao na ganyan. Pero as you grow, naintindihan mo, kaya pala naintindihan mo na marami ka nauunawaan. That's why you begin to understand and you begin to what? To reach out for that person. Dati, ayaw natin ang pulubi na ano tayo. Dahil bata pa tayo. Ang nakikita lang natin, itsura niya, tsaka yung amoy niya. Tama po ba? Pero as we grow in our mind. Naintindihan natin, pwede na tayo ngayon, isa ka na sa mga nagbibigay ng limos.
because you grow mature. That's why, pag ang isang tao ay lumalago sa kanyang pag-ibig, siya ay taong nagmamature sa kanyang pagkatao, sa kanyang kaisipan, lalo na sa kanyang spirito at pananampalataya. That's why what you pray for is like David, just like Paul, sabi niya, I pray that they may grow, you may grow in love. Okay? Hindi lamang po yun. You pray not only to let them grow in love, you pray that they may able to choose the best. Lord, hayaan niyo yung taong yan. May he able to do what's best for him. Kasi tingnan po ninyo sa verse 10, ha? This is very, very important. Tingnan niyo po yung sabi niya sa verse 10, that you may be able, listen to this, to discern what is best. I'm praying, sabi niya, this is my prayer. Una, sabi niya gano'n, that you may able to grow in love. Pero pangalawa, sabi niya, that you may be able to discern what is best. This is my prayer. Okay? Now, alam po ba ninyo kung yung ibig sabihin ng best dito? Alam po ninyo kung ano yung to be able to choose what is best? The best here is, he was talking about priority. He was talking about priority. Ano ba yung priority mo? Ano ba yung priority ano ba priority ng buhay mo? Okay? Now, kung sinabi niya rito, importante maintindihan natin ito eh. Kasi, ang sabi niya, that you may be able to choose what is best. Hindi niya rito sinabing that you may be able, that they may be able to discern or choose what is good. He said, best. Andiyan po ba kayo mga anak ng Diyos? Okay, alam po ninyo, nung araw, na nung ako po ay teenager pa lamang, bilang isang teenager na lumakas sa Tondo, sugarol po ako. Andiyan po, sabongero, sugarero, nagsisugal po ako. At sa mga paborito kong sugal, yung pusoy. Okay? Tinuruan ako ng una na kinakailangan pusoy daw po, good, better, best. Kinakailangan, tatlong level yan, okay? Okay, yung mga nagpupusoy lang, hindi nyo alam, in-explain ko sa hindi nagpupusoy. Good, better, best. Pero wag yung gawin yun, dahil hindi mabuti, masama yun. Okay? Now, anyway, good, better, best. Sabi rito ni Paul, I want you to choose what is best. I want you to discern what is the best. I want you to be particular what is the best for you. Okay? Now, nasabi rito hindi niya sinabi rito, I want you to choose what is good for you. And every time na ang tao ay gagawa siya ng priority sa kanyang buhay, di ba ano iniisip mo parati? Ano ba ang mabuti para sa akin? Tama po ba? Amen? Kaya ako ay mangangarap, pupunta sa Japan, magtatrabaho ko, o mag-aaral ako, magtatapos ako ng college, gusto ko mag-aaral sa ganitong college, and then ako ay magtatrabaho, o ako naman ay mamumuhunan, okay? Pagka nakakuha na ako ng mapuhunan sa Japan, gagawa ako ng negosyo, ganito. I mean, you know what's good for you, right? Pero sabi ni Pablo rito, I want you to choose what's the best, not the good. Not the good thing, but the best. Alam po ninyo, kung nakakilala niyo si Oswald Chambers, he is isa sa mga paborito kong sa book ng aking, kung meron po kayong Daily Bread or meron, si Oswald Chambers is one of the best author pagdating sa mga devotional books. Isa sa mga hindi ko makakalimutan na sinabi niya ron, that the enemy or the worst enemy of good is the best. Sabi niya gano'n. The worst enemy of good is the best. You know why? Sapagkat maraming mga tao, kahit mga Kristiyano, ang nagsasettle lang for good. Ito mas mabuti sa akin, ito yung naisip kong maganda para sa akin, ito yung nalalaman kong mas bagay para sa akin. But hindi natin alam, ang gusto ng Diyos is the best for you. We try to choose what's good for us, but we never try to search and choose what's best for us according to God's decision. Kaya minsan maraming mga Kristiyano ang ayaw magpagamit kay Lord sapagkat para sa Kanya tama na to, mabuti na to para sa akin.
while hindi natin nauunawaan that there is a better, there is a best priority na dapat nating hanapin. At yun ay makikita mo sa kamay at isipan ng ating Panginoon. That's why Thomas also told us, the worst enemy of good is best. Kaya, are you happy with what's going on in your life? If not, mga kapatid ko, kinakailangan hanapin yung what's best for you. Hanapin mo kay kalooban ng Panginoon, sumunod ka sa kanyang kalooban because the Father knows best. Amen? Now, itong pag-pray mo sa mga kapatid mo ngayon, if you want to be a blessing, Lord, umihingi siya na ng prayer sa nakita mong yung taong yun ay naguguluhan sa kanya, but Lord, help him to discern what's the best for him. What's the best for his life. Amen? That's how he prayed. Si Paul, sabi niya, I want you to grow in love, I want you to discern what's the best, and tuloy po natin, let's pray na ma-develop po ang holy character sa kanila. Okay? Sabi po ni Paul, sabi niya po, basahin po natin sa verse 10, that they may be pure and blameless. See, kinakailangan daw po na ang mga Kristiyano ay magpe-pray para sa mga taong ito. You're not only going to pray that they may grow in love, that they may choose what is the best for them, to choose the will of God for them, but, Lord, that they may develop a godly character, that they may be pure and blameless. I call this holy character, godly character. Amen? Kinakailangan pa, Lord, patuloy mong baguhin ang kanyang puso, kanyang isipan. Holy means, alam po ninyo, it's not becoming a sinless person. Hindi po yan ibig sabihin ng holy. Hindi po yung holy, may halo. Okay? Yung po ang tawag doon, halo character, hindi holy character. Kasi may halo eh. Okay? Ang gusto ko mayunawaan natin, pagka sinabing isang tao ay holy, you have decided to separate yourself from the will for the glory of God. Meaning to say, making an extra commitment with God. If you are committed with Him, that's good. But be extra committed to Him. The Lord, my life is only for your glory. Okay? Ikaw ay maglilingkod ng tapat sa Kanya. It's like saying, God, you're the leader of my life. Lead me wherever you want me to go. Lead me, Lord, and I will follow. That's living a holy character. And last but not the least, okay? Sabi po ni Pablo, this is his last petition para sa mga taga-Philippines, that they may do what is right. Yun po natin sabi roon, okay, sa verse 11. You filled with fruits of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. Kita po natin dito, ginamit po rito ni Pablo yung fruits, yung analogy of fruit. Sabi niya rito, tayo bilang mga anak ng Diyos, tayo ay galing, sabi niya gano'n. Tayo produkto ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo produkto ng Diyos. Okay? At you need to be filled by the fruit of righteousness. Ang righteousness po, mga kapatid ko, is the act of holiness. Holiness is what's inside of you. But you know what? Yung righteousness, it's the action of holiness. That's the action of holiness. You can know a person who is holy through his righteous work. Okay? Kahit hindi siya magsalita, makikita that person is holy. You know why? Because of his righteous work. Righteousness is the action in it is holiness in action. Gusto kong maintindihan natin dito ngayon, mga kapatid ko, bilang mga anak ng Diyos. Ginamit niya yung field na to be the fruits, itong analogy of fruit. Ang orange, ang puno ng orange, magbubunga yan ng orange. Ang mansanas, puno ng mansanas, magbubunga ng mansanas. Kaya sabi rito ni Pablo, okay, kayo ay anak ng Diyos. That's why magbubunga dapat kayo ng fruits of righteousness. Christ, our righteousness, should be seen through our works. Okay?
Gusto ko maunawaan natin. You have to pray na Lord, ang dalangin ko dito sa mga taong to, that they may able to do だから the ボールも righteous thing. いなくなった時に Lord, wag mong hayaang sila ay madala ng kung ano ng kanilang mga barkada, ng ano kanilang mga sinasabi, narinig nila, nababasa nila parati sa television, sa FB o sa nakikita nila sa television. Lord, that they may act the righteous thing. Gusto ko maunawaan natin mga kapatid ko, okay? Tayo po bilang mga anak ng Diyos 私た ngayon ちは本当に神様の can 子 be 供 a と blessing for others. You can be a blessing. の That's ことになるように easy lang po yung sinasabi ko ngayon sa inyo. Si Paul, he became a blessing for these people もう本当に sa mga bagay na pinag-usapan natin ngayon. Minsan itong mga bagay na ito ay na-overlook natin. 大事に Now today, gusto kong unawain ninyo だから bilang mga anak ng Diyos 大してほしいのです na hindi ka pwedeng maging Kristiyano kung hindi ka magiging blessing para sa iba. Sa kapatid mo, sa kasama. Umpisahan natin dito sa loob ng church. Yung mga nakikinig dyan sa Ustream nila, you have to find the right person, okay, para doon ka mag-umpisa. Huwag ka mag-umpisa doon sa mga difficult person. Baka ma-discourage ka agad. Okay? Baka, you have to, Did you know, my friends, that the highest honor that we have as Christian, 我々は本当にクリスチャンたちの誇り that's the highest honor that we have as a Christian, is when people praise the God that you're serving because of the life. 他の人を Na 神 nakikita 様を nila sa 褒 buhay. めたたえる That's the greatest こと honor of を a あ Christian. なた Pinuri nila ang Diyos, pinasalamatan nila ang Diyos because your life made a difference in あ their なたの lives. 信じている Kahit 神 kung 様 lahat ay を kumay. 褒めたたえることが Hallelujah. それが一番クリスチャンのことです You see, this life that you have right now is to give, we are meant to glorify the Lord. Amen? We are meant to glorify the Lord. 神様を褒め But have you ever tried to, study further? Madalas sinasabi ni Jesus Christ sa kanyang mga disipulo na 弟子たちにこう言ってるのです that the Son 御子は may be glorified to the Father. 天のし Si Lord, 神を okay, 栄光なるよう makikita に po natin na gusto niyang tayo siya bilang ating Panginoong Diyos ay mag-glorify ang kanyang pangalan. しあわ Okay. 救い主 At として mag-glorify ang Ama sa kanyang ginawa. That the Father may be 働きを glorified through the 神 Son. に栄光になるように Okay, at alam po ninyo mga kapatid ko, that's the same with us. まあ私たちも全く同じNa mag-glorify ang Panginoong Jesus主イエス様をsa pamamagitan ng buhay natin. 我々のこのクリスチャン That's the greatest 生涯を栄光になるように highest それが honor もう私たちの誇りなんです Kaya si Jesus Christ, sabi niya nga, だから主イエス nandito 様 ako は to bring 私は honor to the Father. もうなぜここに I 存 want 在する the かって Father い to う be のを glorified. 天の真実なる神様を And you know what? 栄光にな Ganun る din よ po う tayo に ngayon. そう言ってるのです Jesus 主 wants は us to, mag-glorify siya through us. It's by 主の becoming 願 a ったこ blessing と for が others. 私たちの So sa oras na ito mga kapatid, I want everybody to lift up their 神 hands 様に together. 感謝し Let's lift our hands そうすれば together. 主イエス様も Sa mga Kristiyano ngayon na narito. 神様に栄光になるようにそれ Okay? が自分 How I pray the same prayer right now. Lord, I pray for these people. Panginoon, I'm praying that they may grow in love. Any remorse, any resentment, any bitterness, any unforgiveness, any anger, any hatred, out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. These people will grow in love. この人たちを殺してください These people, この方々を nakataas ang kamay ngayon, even those people that are 成 listening to 長 you するよう stream. に Lord, I pray, ang bawat isa sa kanila, Panginoon, ay tatamaan ang panalangin ito. いる姉妹兄弟たちを That you will replace all those ill feelings in the name of Jesus 主イエス様の with love. Holy Spirit, produce more love within us. Holy Spirit, 主に働
Thank you for giving us the capacity, the power, to love even those unlovable person. Alam namin, Panginoon, na kita mo kung paano at anong ginawa sa amin ng mga tao. Give us enough love so that we can forgive and forget. Give us enough love so that we can restore what was lost and destroyed by anger and bitterness. Panginoon, sa oras na ito, I also pray, Father God, for these people. Hallelujah. That they may do what is right, that they may continue to develop godly character. Oh, yes, Jesus, in the name of Jesus, I also pray, Father God, that mula nga sa oras na ito, Panginoon, they will be a blessing by saying things that is good, that is pure, that is praiseworthy, and they will also do it, show it by action. My God, salamat po sa oras na ito. These people will be people of encouragement. People that will make a difference in the lives of other people. People that will be a blessing for others. Lord, marami pong salamat. And we receive your power today. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Palakpakan po natin po. Hallelujah. God bless you. Tayo po yung makakaupo. Sandali.